You are great and you are worthy to be praised, to be honored, to be worshipped in this place, Lord. Salamat, O Diyos, muli mo kaming kinatagpo ngayong araw na ito. We love to be in your presence, Lord. Salamat nararanasan ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sapagkat ito'y pangako mo na kung kami nakakatipon sa inyong pangalan, 2 o 3 o higit pa, kayo nasa aming kalagitnaan. Kaya salamat, Lord, for being with us today. Salamat din, O Diyos, sa napakagandang araw, sa malusog na pangatawan, Panginoon. Salamat, Lord, sa isipan na puno ng kapayapaan. We thank you, Lord God, for today. Kami po'y handang tumanggap ng iyong salita. Lord, we ask that you cleanse us right now by your blood. Siyasatin mo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Alisin mo po kung anumang hindi ayon sa inyong kalooban na nasa aming puso't isipan, Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya at grasya ng pagpapatawad ngayong oras na ito. And Lord, today, kami po ay mananalamin muli sa iyong salita. Salamat, O Diyos, sa mga pagtuturo, pagtutuwid, pag-aayos, Panginoon, at mga sa pagpapalo, hindi lamang sa pagpapala. Kaya ngayong araw na ito, excited kami, O Diyos, na muli tanggapin ang buong-buong iyong salita, matanim sa aming puso't isipan, maisabuhay sa araw-araw, O Diyos. And Lord, marami pang ibang tao ang mabless sa aming buhay through your word and through the transformation na meron mula sa inyong salita. Today, Lord, we will not only be informed, but we will be transformed by your grace according to your image. We honor you, God. Kiniklaim na namin ang victory of today as we continue to declare the defeat of the devil in our midst. In Jesus' mighty name. Salamat sa answered prayers. Salamat, Panginoon, sa healing. Salamat sa deliverance. Salamat, Panginoon, sa blessings for today. Salamat, O Diyos. We claim the victory. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan natin si Jesus. Come on. Amen. Declare natin ang ating kultura as family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Nabati mo na ba yung katabi mo? Baka hindi pa, batiin mo muna. Sabihin mo sa kanya, mas maganda ka pa, mas gwapo ka pa, kaysa sa araw na ito. Kaysa sa umagang ito. Amen. Ang ating pong beloved Apostle Bishop Art and Reverend Lynn ay kasalukuyan pa rin pong nasa Amerika. Sila po ay nasa lugar naman ng Los Angeles ngayon, California, to celebrate the anniversary ng ating pong church doon and to conduct deliverance conferences. So, please include them still in our prayers. Amen po ba? Sino po ditong pinagpe-pray niya? Si Bishop at si Rev. Amen? Palakpakan natin si Lord sa kanilang buhay. Thank you, God. And today, ay last leg na po ito ng ating tema about apostolic deliverance. Sino po last week ang may pinalaya na naman ang Diyos sa buhay niya? Raise your hands. Thank you, Lord. Parang kakaunti lang Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay pinamagatan ko pong Money Matters. Sino dito ang gusto niyang mag-matter ang money sa buhay niya? Tanong, mahalaga ba ang money? Sinasabi ng iba, money is evil. Totoo bang money is evil? Dalawa po ang katotohanan dito po
sa pamagat na ito. Una is that money really matters. Gaano kahalaga ang pera? Sino pong naniniwalang mahalaga ang pera? Raise your hands. Lord, yung mga hindi nagtaas ng kamay. Ulit, sinong naniniwalang mahalaga ang money? Talagang yung hindi nagtaas ng kamay. Wala akong sinabi ha. Paano ko nasabing mahalaga ang pera? Even the Bible teaches us many things, wisdom, and teachings about money. Alam niyo ba that the word pray was mentioned 650 times in the Bible? The word love was mentioned 645 times in the New Living Translation. Well, the word money was mentioned 2,350 times. Kahit pagsamahin nyo ang pray and love, wala pa yata or nangangalahati lamang pagdating po sa mention sa Bible. Ibig sabihin, ganoon kahalaga ang pera sa tao. Sus, aminin mo na naman. Dumating sa point ng buhay mo, naging mukhang pera ka din. Pero alam nyo, hindi ka na magmumukhang pera. Magmumukha ka ng Diyos. Bakit? Pagkakamukha mo ang Diyos, dumadaloy ang resources ng Diyos sa iyo. God is the source at ang tatanggapin mo, resources. Dati ang Diyos mo pera, ngayon hindi na. Ang Diyos mo na, yung Diyos na nagbibigay at nangangakong ikaw ay hindi pababayaan, hindi iiwan, pagpapalain, at ipoprovide lahat ng pangailangan. Kaya ngayong araw na to, lalaya tayo sa bondage of money. This is the deliverance that we're going to experience today. Are you excited? Even Solomon, the wisest person to ever live in this world, has his own take about money. At magugulat po kayo sa kanyang take. Kay Solomon, Ecclesiastes chapter 10, verse 19. People enjoy eating. O, tingnan mo yung katabi mo. Sabi doon, parang ikaw na naman ang itinutukoy ngayon, no? People enjoy eating. Tingnan mo ang waistline yan. Obvious ba? And wine makes life happier. But money solves a lot of problems. Totoo hindi. May problem ka ba ngayon? Malaki ang chance na ayan ay may involved na pera. Sumasakit ba ang ulo mo? Kahit nakailang inom ka na ng paracetamol, masakit pa rin ang ulo mo, malamang tingnan mo na ang wallet mo. Kulang na lang yan sa kulay asul. Malamang money problems na yan. Ang kagandahan po sa Biblia, tinuturuan tayo kung paano solusyonan ang money problems. Kung paano lumaya sa pagkakabihag at pagkakaalipin ng pera. Yan ang unang truth. Ang pangalawang truth, not money matters. Kailangang maintindihan mo ang matters about money. Number one is that money is a tester. Sabihin nga po natin, money is a tester. Ito'y sumusubok. Gusto mong makilala ang isang tao? Kung sino talaga siya? I-involve mo ang pera. At malalaman mo kung sino talaga yan. May mga ilan nga po akong kilala. Pagdating sa iba-ibang bagay, ang daling kausap. Pero pag sinamahan mo na ng pera, humihirap kausap yung tao. Minsan, mas maayos pa kausap yung hindi pa believer kaysa sa isang believer. Kaya ang pera ay magandang pan-testing kung gusto mong makilala ang tao. Kung gusto mong makilalang lubos yung katabi mo, testingin mo yan sa pamamagitan ng pera. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kilala na kita. Sa bahay. Oh.
Kilala mo kung sino ang may pera at kung sino ang nagbabayad ng kuryente. Amen? Siya yung malakas ang boses. Siya yung tagapatay ng electric pan at ilaw. Kay naman ng mga ito, hindi nagpapatay ng electric pan at ilaw. Wala naman tao sa kwarto, laging buhay ang mga ilaw at Yan ang nagbabayad ng kuryente kasi. Siya yung nagbibilin sa atin. Untian mo lang ang bukas ng rep, ha? Yung ganito lang ang kawang, ha? Kasi malakas yan sa kuryente. Sabi mo sa katabi mo, parang tayo ang pinag-uusapan ngayon. Yan yung tagasara ng pinto kapag bukas ang aircon. Dahil lagi sinasabi niyan, sayang ang lamig. Money is a tester. Ang tawag doon, hindi kuripot. Ang tawag doon, nabubuhay siya ng ganap at katipid-tipid. Hindi kuripot, matipid. Maraming tao ang naipagpapalit ang relasyon para sa pera. Relasyon sa Diyos, relasyon sa mga taong nasa paligid niya, kung bakit ba naman yung lupa na yan, na pinaghahatian ng mga magkakapatid, ay pinag-aawayan. Pwede namang magpala na lang ng kanya. O ito yung iyo, ito yung akin, ito yung Kung pwede nga lang ganun, bakit po nagkakaroon ng issue? Dahil may involved na pera. Pero maraming tao pinagpapalit ang relasyon para lamang sa pera. Sa totoo lang, hindi si Satanas ang kalaban ng Diyos sa puso mo ngayon. Alam mo kung sino? Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Biruin mo ang ipinantay ng Diyos sa level ng pagiging devoted, ng pag-ibig ng tao, ka-level niya o ka-match niya ay pera. To be enslaved. Pinagpapalit ang kalusugan para sa pera. Sino ditong nagbenta na ng kidney? Raise your hands. Nagpapakapagod tayo sa pagtatrabaho, halos patayin ang sarili sa trabaho para lamang dumami ang pera. Is it worth it? The question is, worth it ba yun? Worth it ba yung pagka-hospital mo at pagka-confine mo? Na yung pinaghirapan mo, doon din napunta. Pinagpapalit ang reputasyon, magandang reputasyon, sa kung anong maiibigay ng pera. They commit crimes and unlawful acts just to gain money. There is something about money. There is a spirit. There is a bondage behind this that enslaves people. Buti na lang walang JA1 people na alipin ng pera. Amen? Pumalakpak nga yung hindi alipin ng pera. Proverbs chapter 11 verse 28. Trust in your money and down you go. But the godly flourish like leaves in spring. Subukan mong magtiwala sa pera mo. At simula na yon ang pagbagsak mo. Hindi ako nagsabi, si Solomon. But the godly flourish like leaves in spring. Pastor, ibig mo ba sabihin dapat wala akong pera? No. Ibig mo ba sabihin, Pastor, kukunti lang dapat ang pera ko? No. Walang masama. Napakaganda nga ng maraming pera sa totoong buhay. Pangako ng Diyos ikay pagpapalain, hindi paghirapin. Kaya lamang ang problema, nagtitiwala tayo sa hindi dapat pagtiwalaan. Nagtitiwala tayo sa nawawala at nauubos. Wherein dapat ang tiwala mo ay nakafix
doon sa hindi nawawala, hindi nauubos, hindi nanghihina, walang iba kundi ang Diyos na tagapag-provide sa iyo. Ang tunay na godly, hindi pinagtitiwalaan ng pera, kundi mapapagkatiwalaan sa pera. Sabi mo sa katabi mo, mapapagkatiwalaan ka ba? Anong sagot niya? Amen? Number 2, money is just a tool. Money is just a tool. Pag sinabing tool, kagamitan ito. Wala itong pinagkaiba sa anumang gamit mo sa bahay. Ito ay may purpose, pero hindi ito ang goal. Money is neutral. Ang pera po hindi masama, hindi rin mabuti. Depende ito sa gumagamit. Ang pera ay hindi ang destinasyon. Ito lamang ang iyong sasakyan papunta sa iyong destinasyon. Sino ditong may sofa sa bahay? Iisa po ang sumagot. Ano po kayo nakalupagi lahat? Sino pong may sofa sa bahay? Puti naman. Praise God, kinabahan ako doon. Meron po ditong isang sofa. Yung isa lang muna. Okay? Sige, pakita mo yung isang sofa, yung una. Yung isang sofa, yan. Ang sofa po ay merong upuan, may sandalan, may paa, may armrest. Tama ba ang pagkakaupo niya o hindi? Sagot naman. Bakit? Dahil pogi? Dahil nakaupo siya sa tamang upuan at nakasandal yung kanyang arm sa dapat lagyan. Tama. Pero meron ba kayong kilala na kung umupo sa sofa ay ganito? Sabi mo sa katabi mo, parang tayo talaga ang topic ngayon. Alam niyo po na hindi, nakakainis yung lagi na lang nakaupo sa gilid. Bakit? Kaya ka nga may upuan. Bakit gustong-gusto mo doon ka sa may armrest uupo? Mamaya, masisira yan kasi kauupo mo, hindi kasi yan nakadesign na upuan. Amen? Kapag ka inupuan mo yan, yung armrest, ang tawag po dyan, inaabuso mo yung sofa. Dahil hindi mo ginagamit ayon sa purpose nito. Mamaya masisira yan, di mo magagamit ng ayos. Ganyan ang pera. Madaling abusuhin, mahirap kontrolin. Kaya kapag ang pera ay hindi mo ginamit ayon sa function nito, ang tawag dyan, financial abuse. Amen? Laging bili ng ating bishop, kapag kayo ay kumikita, huwag kayong gagastos ng higit sa inyong kinikita. Kasi kapag gumastos ka ng higit sa iyong kinikita, ang tawag doon ay abuso. Tandaan mo that when money realizes that it is in good hands, it wants to stay and multiply in those hands. Pansinin mo yung mga magagaling, hindi inaabuso o magagaling mag-handle ng resources. Whether believer o unbeliever, tumatambay po doon sa tao, sa kamay ng tao, at nagmumultiply pa ito sa kanya. Bakit po marami ang in bondage of this love of money? Bakit? Marami ang naghihirap dahil dito. Kasi bondage sila. Kasi ginagawang goal ang money sa halip na tool. Huwag mong gawing goal. Gawin mo lang itong tool. Huwag mong gawing destinasyon.
Gawin mo lang instrumento o sasakyan papunta sa iyong destinasyon. Bakit ka mag-a-abroad? Ang tanong, bakit ka mag-a-abroad? Gusto ko pong yumaman? Mali ang sagot. Pag ganun, maaabuso mo. Ginawa mong goal yung pera. Ang goal mo dapat ay ganito, dahil po pangarap kong magkaroon kami ng sariling bahay at lupa. Then you have a goal which is correct. Yun ang goal. At dahil valid ang goal mo, pakikilusin mo ngayon yung tool. May kausap pa ba ako? Yung pera mo ngayon ay kikilos base sa iyong goal, sa pangarap mo. Kaya magtatabi ka mula ngayong araw na ito, pagsahod mo, magtatabi ka ng 20,000 monthly para in 2 to 3 years time, meron ka ng hawak na liquid money in order to, what? To pay the down payment, to buy a property. See, kapag meron kang goal, nagagamit mong tool, yung hawak mo. O sige, pwede nating liitan man lang ang goal. Liitan natin. Sino ditong mga young people na nag-aaral pa? Yung nag-aaral pa, pumapasok pa sa school, raise your hands. Bakit maputi na ang buhok mo yung nag-aaral ka pa? Walang problema. Yung umaasa ka pa sa kalabit penge sa iyong magulang. Mami, penge. Merong youth camp this coming June 12 to 14. Ang JA1 Church ay suggest na kayong mga youth na naririto ay mag-register at umattend. Tapos, ang registration fee ay 2,500. Kaso ang baon mo lang, umaasa ka sa kalabit penge, ang baon mo lang 200 per day. Meron nga po akong narinig ngayon, 1,000 per day ang baon. Wow! O anong gagawin mo? May goal ka, umatad ng youth camp, itatabi mo na yung 50 per day. Para bago mag-June 12, mula ngayon, considering na 5 araw kang pumapasok sa isang linggo, meron ka ng 2,750 pesos. Pagdating ng June 12, may pang-register ka. Ibig sabihin, ginawa mong tool ang pera mo, hindi ka kinontrol ng pera mo, ikaw ang nagkontrol dito. At pag nakokontrol mo ang pera mo, nagiging blessing ito sa'yo. Pero pag ikaw ang kinokontrol ng pera, nagiging sumpa ito sa'yo. Kaya ito, ang payo ng kaibigan kong bilyonaryo na si Warren Buffett. If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. Sabihin natin, wisdom. Sige, bili ka dito, bili ka doon ng sale. Kinukumbinsi mo ang sarili mo dahil mura. Grabe, 300% off. What? Dating 1,000 piso na lang ngayon. Kailangan ko to sa bahay kasi minsan ginagamit ko to. Dina-justify mo sa sarili mo. Bakit? Mura eh. Pero pag mahal, kahit kailangan mo, sabihin mo, makakapag-intay naman yan. Dapat pag bibili ka ng gamit, it's not because of the price tag. Bibili ka ng gamit kasi kailangan mo. Irrespective of the price. Sino ho dito bang nagtitingin siya ng gamit, una niyang binubuklat, magkano ari? Kahit kailangan niya, naku, mahal. Okay lang kung wala kang pambili ngayon, di at least meron kang goal na pagbalik mo, mabibili mo na yung kailangan mo. Dahil hindi mo nabili, sayang naman tong pera, bibiling ko na lang to sa mga gamit na hindi ko kailangan, pero mura. Kaya pagdating na naman ng time, wala na naman akong pambili. Bibili na. It is a cycle of defeat. That we buy things we do not need. Hanggang sa dumating sa point, ibebenta mo na yung mga bagay mo, gamit mo sa bahay, gamit na mahalaga
sentimental sa'yo. Bakit? Because you were enslaved by the things that you do not need. Raising your standard of living does not necessarily equate to an elevated quality of life. Hindi porke nag-i-raise ka ng standard of living mo, sabay ding mag-i-raise o mag-i-elevate ang quality of life mo. Kasi sinasabi ng marami, pataasin mo ang standard of living mo, gumastos ka ng gumastos, at tataas din ang quality of life mo. Well, let us see. Dati nakabike ka. Nag-raise ka ngayon ng standard of living mo. Anong ginawa mo? Bumili ka ng motor. Wow, nakamotor na, hindi ka na depadyak. Ay naiinitan ka, naaarawan ka. Nag-raise ka na uli ng standard of living mo. Bumili ka ng kotse na agad. Kotse. Hindi ka na ngayon sumisilong. Kapag ka umuulan, dire-diretso na. Bakit? Meron ka ng silong. Tumaas ang standard of living mo. Question, tumaas kaya ang quality of life mo? I doubt. Parang napakatahimik yata ng first service ngayon. Sino ditong nagluluto pa sa uling sa bahay? Meron pa, praise God. Laging masarap ang luto sa uling, sa kahoy. Tinatamad ka ng laging mangangahoy. Gusto mong raise ang standard of living. Bumili ka ngayon ng gasolito. Ano yung gasolito? Gaganyan lang, Tapos may isang burner. Tuwan-tuwa ka. Talagang, wow, nag-upgrade ang aming buhay. Yun ang alam mo. O ngayon, ang dami mo na palang dapat iluto. Nag-raise ka na naman ng standard ng living mo. Bumili ka ng double burner. Yan. Grabe. Sabi nung mga anak mo, proud na proud sa'yo. Wow, Papa. Wow, yumayaman na tayo. Okay, tingnan natin. Talagang medyo nakaluwag-luwag na si Father. Sabi niya, parang hindi na okay yung double burner. Bibilhin ko na ngayon, wow, induction cooker. Alam niyo ba yung induction cooker? Yung pag binubuksan mo, mapapa-induct ka muna. Kasi magugulat ka dahil bubog na lang yung nandun, Dati may mga apoy pa, ngayon wala ka lang nakikitang apoy. Tapos sa paghawak mo, yun, napa-induct ka. Induction cooker. Ang tanong, yes, tumaas ang standard of living mo. Did your quality of life also elevate? Ang sigurado ko'y ganito, nag-raise ka ng standard of living, ang nakamit mo, nag-raise din ang iyong convenience. You raise your convenience, pero hindi yung quality of life. Kasi may definition ng Bible kung ano dapat ang quality of life na masasabi mo, you are having a quality life. Doon tayo titingin sa sinasabi ng Biblia. Because quality of life talks about not only money, not only things, because money is just money. It is just part of the quality of life. But the quality of life includes relationships, includes health, includes basic needs, includes your faith in God. This is the totality of the quality of life. Pero kung ibabase mo ang quality of life mo sa convenience mo sa pang-araw-araw na buhay, that is not an equivalent. Magkaiba, malayong malayo. Kaya po ang tao ngayon, they always try to raise their standard of living thinking that it will equate to an elevated quality of life. Where, no. Kasi marami akong kilalang kakaunti ang pera, pero ang taas ng quality ng buhay. Ang dami kong kilala, kinakain lang nila ay bulan lang at galunggong, pero ang taas ng quality ng buhay. Amen.
Buti na lang ang JA1 family, mataas ang quality ng buhay dahil inuuna si Kristo, hindi naaalipin ng pera. Sila ang kumokontrol sa resources nila. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, pinapataas ng Diyos ang quality ng buhay mo. Come on, it is not about money. Money is money. It is just a tool. Pero wag mong sasabihin na my happiness depends on money. Kaya ang tanong ay ganito. This is the question, mga kapatid. When is enough enough? Dahil nga, akala mo magre-raise ka ng standard of living, when will you finally say, okay, enough na ang paghabol ko sa pag-raise ng aking standard of living? Enough na, enough na. Kailan mo sasabihin enough na? Kailan mo sasabihin enough na akong mag-a-abroad? Kailan mo sasabihin enough na itong pagtitiis ko, pagpapagod ko sa sarili ko para lang kumita ng ganitong pera? When will you say? Hanggang kailan mo planong mag-accumulate ng ari-arian? Ilang ektarya ang dapat hawak mo? Ilang milyon dapat ang nasa bank account mo? Meron ka bang sinet na kota? May sinet ka ba na limit na hanggang dito lamang ako? Kapatid, may mensahe si Solomon doon sa mga gustong mag-accumulate ng mga bagay sa mundo. Ecclesiastes chapter 5, verse 10 to 11. Those who love money will never be satisfied with the money they have. Kapag ramdam mong wala ka ng kakontentuhan and you strive to get more, you are driven by getting more, then you will never be satisfied. Those who love wealth will not be satisfied when they get more and more. So hindi pala ito sa kung ilang ektarya, sa kung gaano kadaming pera ang meron ka. This is about what? You say, kapag ka napapahamak na ang relasyon ko sa Diyos, enough. Kapag nasasacrifice na ang relasyon ko sa pamilya, enough. Kapag nasisirat na dedrain na ang aking buhay, enough. Pag nagkakasakit na ako, nawawala na ako sa tamang pag-iisip, enough. Bakit? Anong mangyayari sa verse 11? Napakaganda ng verse 11. The more wealth people have, the more friends, quote-unquote, friends. Ibig sabihin, mga kunyari lamang na tao ito kasi may pera ka. The more wealth people have, habang yumayaman ang tao, the more friends they have to help. Spend it. Pansinin mo kapag marami kang laman. Bagong dating galing Saudi. Ang daming tropa sa bahay. Sunod-sunod, at hindi mo papansin, lahat sila sinasabi, pare, grabe ka talaga. Lahat walang nagsasalita ng pangit sa'yo. Pero subukan mong umuwi ka at sinabi mo sa kanila, tropa, wala na akong trabaho eh. Sasabihin ng mga tropa mong nagdatingan kasi akala bakasyon mo lang, yung pala wala ka ng trabaho. Sasabihin nila sa'yo, ganun ba pare? Sige, may gagawin pa ako sa bahay. Sa isang nawawala. Therefore, Biblia na nagsasabi, so the rich really gain nothing. Alam mo ang dumami sa iyo? Yung taga-ubos ng pera mo. Okay, fine. Para sa pamilya mo yan, para sa future, that's fine. Pero marami laging friends ang mayaman. At anong gagawin ng mayaman? They can only look at their wealth. Pinapanood nila ang kanilang millions, nababawasan, nababawasan. At sa dulo, yung so-called friends, wala na rin. Why? Because this life, the quality of this life, is not about gaining properties, things. This is about giving.
I will go to that later. Gusto mong tumaas ang quality of life mo? Sino dito talagang gusto niyang tumaas ang quality of life? Raise your hands. Yung kahit hindi ka pa ganong karaming milyon sa bangko, libo-libo pa lamang ang nasa bangko mo, gusto mong you are experiencing a high level quality of life. Raise your hands. Lord, yung mga nagtaas ang kamay, mararanasan po nila lahat yon in Jesus' name. May sagot ang Bible. Laging sa Bible tayo titingin. Nandito ang sikreto. Okay? Kaya magbasa tayo ng Biblia para malaman natin. 1 Timothy chapter 6 verse 6. In the ERV. Devotion to God. Sabihin nga natin, devotion to God. Is, in fact, a way for people to be very rich. Tingnan nyo ha. Ang pagiging devoted mo sa Diyos, pagiging tapat mo sa Diyos, ay isang paraan para ikaw ay pagpalain at payamanin. Pero merong but. But only if it makes them satisfied with what they have. May kausap pa ba ako dito? Ang quality of life pala ay ganito. Paano tataas ang quality of life mo? Kailangan ito. Package deal ito. Hindi ito pwedeng mawala sa isa't isa. Magkasama. It is being devoted to God, being faithful to God, trusting God, and also being content and being satisfied with what you have. Kailangan kombinasyon ito sa ibang translation, godliness with contentment. Sabihin nga natin, godliness with contentment. Kailangan may kakontentuhan ang isang godly na tao. Hindi pwedeng godly ka lang, pero wala kang kukontentuhan sa buhay. Hindi pwede namang kontento ka sa buhay, wala ka namang devotion sa tunay na Diyos. It should be a partner. It should be a package deal. Amen po ba? Ano sabi ng verse 7? When we came into the world, we brought nothing. Sino dito pinanganak sa mundong ito? May dinala ka na galing doon sa sinapupunan ng iyong ina. And when we die, we can take nothing out. Dumating ka sa mundong ito na wala, aalis ka din daw dito sa mundong ito na wala. Verse 8. Tingnan nyo, sabi ng Bible sa verse 8, paalala ni Pablo kay Timoteo na ibilin niya daw ito sa mga mayayaman. So if we have food and clothes, we will be satisfied with that. Kaya sa totoo lang, hindi mo kailangan na 50 pares ang sapatos mo. Hindi mo kailangan na ang bag mo ay 50 piraso na kapag nagbubukas ka ng cabinet, para laging may gumuguhong mga bato. At dahil LV ang dala mo, talagang nakaganon. Yung palang ibig sabihin, Luisito Velasquez. LV. Sabi ng Biblia, kung meron kang pagkain at meron kang damit, makontento. Because the secret of a quality, high level quality of life is in the level of contentment of a person. Kasi talagang uubusin mo ang lahat ng lakas mo para mag-accumulate na mag-accumulate, pero sa dulo hindi ka pa rin satisfied. Pero kapag may devotion ka sa Diyos, inuuna mo ang Diyos. At may satisfaction ka na kung ano man ang meron ka ngayon, you are happy and satisfied with that. Thankful ka sa kung anong meron ka ngayon. Yan yung mga kandidato para itaas ng Diyos ang level ng kanilang pamumuhay. May isang trabahador, inubos ang oras sa pagtatrabaho para yumaman. Tapos nung mayaman na, yung kanyang naipon, kasya lang pala sa kanyang pang-ospital, pang-ICU, at ang worst nito, pampalibing. Kaya bakit natin sasayangin ang buhay natin? Natatrabaho lang tayo ng tatrabaho, magpupundar ka lang ng magpupundar,
Habang yung mas mamahalagang mga bagay at hindi nabibili ng pera, gaya ng masayang pamilya, ng may bayabang isipan, kahit simple lang ang buhay mo, may sakto kang damit at pagkain sa hapag mo, puno naman kayo ng pagmamahalan dahil lahat ng mga naroroon ay may devotion kay Kristo at lahat may maayos namang kinikita. Hindi napakalaki, pero may maayos silang reputation bilang pamilya. Because sabi ng Bible again before, tinuro ko last week, reputation and respect is more what? Valuable than gold and silver. Makamit mo man ang lahat ng meron sa mundong ito, kung wala namang respect and reputation ang iyong sarili, wala din ang lahat. Kawikaan chapter 23 verse 4 to 5. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti. See, tinuturuan tayo ng Biblia na mag-isip. Dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. One day nandyan, the next day, wala na. Doon ka nakasandal, doon ka nakayakap. Kaya tunay yung sinasabi kanina sa kanta that if you speak Jesus, the spirit of depression will leave and will be destroyed. Kaya maraming nadidepress kasi yakap na yakap sa pera. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang hindi ka ganon. Kapatid, hindi nabibili ang kakontentuhan. Ibig sabihin mo ba, Pastor, oy, ang ulam natin ngayon ay asin. Makontento na tayo, sabi ni Pastor, asin lang ang ulam natin, ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ng contentment ay hindi ka masaya kapag nakuha mo na lang ang gusto mo, kundi kapag masaya ka sa kung anong meron ka ngayon. Ano daw? Ang tunay na contentment is when you are not happy only when you get the things you want. But you are already happy now, even without those things. And you only have what you have. Anong gagawin kung asin lang ulam ngayon? Nangangarap naman si tatay, may goal naman yan. Basta mahalaga may goal eh. Pag walang goal, yun ang problema. Pero pag may goal na, mga anak, ngayon maaring asin ang ating ulam, pero sa araw ng linggo, magpapadala ang Diyos ng biyaya, toyo naman. At least, nagkakulay. Yung kanin. Ngayon anak, ang birthday mo, ang kinain natin ay spaghetti lamang. Sa susunod na birthday mo next year, may lumpia na. At least nangangarap si tatay. Ang problema, walang mangarap. Buti na lang ang lahat ng mga J1 people, nilalagyan ng Diyos ng vision. To have a great future. At ang Diyos na may very generous to give. That is His identity. He is a giver. He is generous. Ano ibig sabihin? Hindi mo ba nakukuha yung gusto mo, masaya ka na. Nagtrabaho ka ng mabuti, naging tapat ka sa iyong trabaho, pero iba ang na-promote. Magsaya ka kasi alam mong ginawa mo ang best mo. Nag-aaral ka ng mabuti, nagpuyat ka, para makuha mong marka ay 95. Pero nung nagkabigayan ng marka, nakuha mo yung 92. Ay magsaya ka pa din. Bakit? Kasi alam mong hindi ka nandaya at ibinigay mo talaga ang effort mo. Ang tawag doon, contentment. Hindi mo naabot yung gusto mo, pero masaya ka pa din. Nag-practice ka ng the best para sa contest mo, nasasalihan, tapos hindi ka nanalo. Wala kang dapat sisihin. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Pagsisihan, o wala kang dapat pagsisihan kasi alam mong you gave your best effort. Ang tawag doon, contentment. Not every time you win. May pagkakataon talagang hindi ikaw ang panalo. Amen? May kausap pa ba ako dito?
So the goal, or ito po yung truth eh, God is not against us having things, but God is against things having us. Hindi siya, happy siya na ikaw ay pinagpapala, marami kang nasusuot, marami kang, of course, if afford mo talaga, wala namang problema eh. Kaya lang ang question is the heart. Baka yung pera, ikaw na ang hawak, hindi na ikaw ang may hawak sa pera. Baka yung gamit na yun na sobra mong hinihingi, doon ka na lamang nakatuon. Kahit pag hindi mo nakuha sa kapapagod mo, madidismaya ka, madidepress ka. Ibig sabihin, hawak ka ng bagay, hindi ikaw yung may hawak sa bagay. Kaya all the more, ang ginagawa ng kaaway, lalong ilalayo sa'yo yung buto. Habol. Lalong pinahihirap, ikaw naman, habol. Sabihin mo sa sarili mo, enough is enough. Laksan naman, enough is enough. Yung may angas, sabihin mo, you have to bring your life back. Na masaya ang Diyos na may naaabot kang pangarap mo, nakukuha mo ang mga pinagsisikapan mo, kaya lang ang ayaw niya, hawak ka ng pangarap mo. Glorifying God must be our ultimate goal. And devotion to God must be our ultimate destiny. Never mame-mention ang pera as our goal, as our destiny. Laging ang end goal natin is to glorify God and to be devoted to Him. Because money is just a tool. Sabihin mo muli, money is just a tool. I declare, paramihin ng Diyos ang mga tools ninyo. Bakit pararamihin ng Diyos? Because of the number 3. Money must flow. Sabi mo sa katabi mo, Bekenemen. Money must flow, amen? Kaya nga sabi, blessings flow like ay bakit mo ini-stack lahat sa iyo? Kaya hindi ka na madagdagan pa, kasi naka-stack na sa nag-iisang tapayan mo yung tubig. Why not padaluyin mo ito? Magbigay ka sa nauuhaw para kapag kakaunti na, ang Diyos ay masaganang magbigay at magdagdag pa. Amen? Kaya may warning ang Diyos sa mga mayayaman. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Warn the rich people of this world not to be proud or to trust in wealth that is easily lost. Walang kasiguruduhan ang kahit anong kayamanan mo sa mundo. Iyan ang tinuro sa atin ng COVID-19 pandemic. Sana'y natuto na ang tao na walang permanente sa mundo. Sa isang iglap, ang saya-saya ng mga tao, pagdating ng isang araw, lockdown. Walang trabaho, walang lalabas, walang pagkain. Walang access sa kahit ano. And we must have learned our lesson. Huwag nang maghihintay uli ng another pandemic para matutunan mo sa iyong isip at puso to not trust and to not be proud in the wealth that is easily lost. No person was honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave. Sabi ni Calvin Coolidge, hindi pinaparangalan ang tao sa kanyang mga tinatanggap at na-accumulate. Ang parangal ay in-reward ng isang taong marunong maging bukas palad at padaluyin ang resources sa iba. Gusto mong maging honorable person? Huwag ka lang mag-acquire na mag-acquire. Sabihin natin, give. Laksan natin, give. First, we need to be rich. Or do we need to be rich? Do we need to be wealthy?
Sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 17, tell them to have faith in God. Sabihan mo yung mayayaman, huwag magtiwala sa kanilang pera. Sabihin mo sa kanila, manampalataya sila sa Diyos. Who is rich and blesses us with everything we need. To what? Basa, lakasan. To what? To be rich? To be wealthy? Ang Diyos na ay mayaman, and He is also willing to bless you with everything that you need to enjoy life. Minsan busy ka kahahanap ng mga pupuno sa iyong puso't isipan. Ang kailangan mo lang palang pumuno sa iyo ay ang pananampalataya mo sa Diyos. Yun yung missing sa puso mo. Ang dami mo nang na-acquire. Hindi ka pa rin masaya. Ang missing doon is your faith in God. At pag yun ang na-establish mo, He will bless you with everything you need to enjoy life. Enjoy ka na sa buhay mo ngayon? Walang sumagot. The best thing to do to the best things in life is to give them away. Ano daw? Paki-flash mo nga yan. The best thing to do to the best things in life is to give them away. Ha? Pinaghirapan ko nga pong i-acquire yun, tapos ipamimigay ko. Yan ang sabi ni Bill Gates. Yan ang sabi ni Richard Branson. Those who have made it and earned billions of dollars in their pockets and in their bank accounts. Ngayon, 90% ng kanilang kayamanan ibinamimigay na nila. Why? Because they know that the best things in life really cannot be bought by money. 1 Timothy chapter 6 verse 19. This will lay a solid foundation for the future so that they will know what true life is like. Ang mayaman pala, hindi nila alam kung ano ang tunay na buhay. Saka pa lang nila ito malalaman when they give their lives to Jesus and they have their faith in God, and when they are able to make the blessings flow. Sabihin nga natin, flow. Isa pa yung mas may diin, flow. Are you willing to let the blessings of God flow? Ang tubig na nakaimbak napapanis. Pero ang tubig na dumadaloy laging sariwa. Buti na lang ang JA1 people. Laging may batis na sariwa. May river na sariwa. Laging fresh ang water. Why? Because God every day is renewing you. Amen po ba? Sabi ni Winston Churchill, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Tingnan nyo kung sino yung mga masasayahing tao. They are the ones who always desire to give. Sino ditong masaya ka kapag may natulungan ka? Kapag may napagpala ka? Alam nyo ba, pagka ako'y nasa mga parking spaces, yung mga nagpapaatras, ang ibang iniisip, yan na naman, extortionist yan, extortionist. Alam mo, mabigyan mo yun ng 50 pesos, grabe yung tuwa nun. Sabi, sir, thank you po, thank you po. Ang sarap sa pakiramdam. I felt like I am already fulfilled. Pag nakita ko yung kapwa ko'y sumaya, natulungan ko dahil sa biyaya ng Diyos, I feel the fulfillment and satisfaction in my heart. Nakakalimutan kong ako'y wala nang kinuha niya yung 50 ko. Ako yung nawalan. Hindi ko na naiisip yon. Ang naisip ko na lamang, nakita ko siyang sumaya, tuwang-tuwa. Kaya nung sunod ako'y paparking, kilala niya na ang plate number ko, May Cone. Dito si Sir nagpaparking everyday. At everyday may 50.
Come on. Sabihin mo sa katabi mo, sharing is caring. Gusto mong makarating alam nyo, si Pastora Sab, tuwing kaming mag-asawa ay pupunta sa mga gasoline stations, mga parking, may nakahanda ho kaming trucks about knowing Jesus. At nakaipit sa trucks ang 100 piso. Hindi mo alam, meron kang napapadala sa langit. Hindi mo alam, deposito mo yun. At naiipon yun sa langit. Kaya no wonder nung kami ang nangailangan ng lupa na worth 3 million, na ang pera lang namin ay 1.2 million, bigla kaming nakapag-withdraw ng 1.8 million sa langit na hindi namin alam kung paano namin nagawa. Cash on hand namin, 1.2 million. Kailangan namin 3 million. Kaya sabi namin, Lord, magwi-withdraw po kami sa inyong bank account sa langit. Nakakatawa? Ha? Pastor? Ganun talaga pag walang pera, Pastor? No, ang tawag doon, you have faith that the God who blesses you gives you the chance, and not chance, gives you the assurance to enjoy life. Alam ng Diyos ang basic needs mo. Ay nako, ang mayang ay binibigyan, ikaw pa kaya? Hello? Kaya why worry? Kaya alam nyo, nagdideposito lagi, may misyon ang pera. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lagyan mo ng misyon ang pera mo. Dahil kapag may taong sumaya, may taong na-uplift ang pakiramdam dahil sa iyong pagtulong. Pag may taong napalapit sa Diyos at binasa yung tracts na yon dahil sa iyong pagtulong, hallelujah, ang langit ang magbabayad sa iyo. At kapag ang langit ang nagbayad sa iyo, hindi mo na maintindihan, ayoko na Lord, pero bakit may dumarating pa? Hindi yan para sa iyo. Yan ay para marami ka pang matulungan, para marami pang madala sa aking paanan. Yan ay gamitin mo, hindi lang para sa iyo, because you get a life by what you give, not by what you get. You are being filled by the Lord, not to just keep it, but to share it. Ako'y nananampalataya na ang JA1 family ay pasasaganain ng Diyos, lalo na sa part ng kanilang finances. Walang sino mang JA1 family ang maaalipin sa pera. They will choose the better things in life. They will not only make a living. JA1 family will make a life. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, naniniwala ako magiging multi-millionaire ka in Jesus' name. Why? Kasi connected ka na sa source eh. Kung yun nga hindi connected sa source, nakakagawa ng paraan magkamilyon, ikaw pa kayang konektado ka na ngayon? Ikaw pa kayang may pananampalataya na sa Diyos ang hindi makapag-acquire? Walang problema sa pag-acquire. Laging ang question, what will you do with the things that you acquire? Sabi mo sa katabi mo, para sa akin yon. Sabi mo sa kaliwat kanan, we will become multimillionaires in Jesus' name. Pastor, parang false hope naman yan, false hope. No, hindi ito false hope. Ang Diyos mismo ang nagsasabi. Anong sabi ng Biblia? 2 Corinthians chapter 9 verse 8. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangailangan. Take note, take note, take note. Ang sabi dito, magagawa ng Diyos na ibigay. Hindi magagawa ng Diyos na bayaran. Hindi sinasabi na dito na, ang sabi ng Diyos, ibibigay sa iyo, higit, ibigay. Minsan hindi ka na deserving pero ikaw pa ang tumatanggap. Kasi ang Diyos
kaya niyang magbigay ng higit sa iyong inaasahan. Higit sa iyong pangangailangan. Para ano? Huwag mong tapusin doon, pastor. May kasunod. Para sa lahat ng panahon, lahat pala ng JA1 people, sa lahat ng panahon, kayang ibigay ng Diyos ang higit pa sa iyong pangangailangan. Taghirap, taggutom. Pero praise God, ang JA1 people hindi kumikilos sa ekonomiya ng mundo, umikilos ka sa ekonomiya ng Diyos. At pag sinabi ng Diyos, buksan ang langit sa taong yan, walang makakapigil na kahit anumang ekonomiya. Hallelujah! Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Tingnan nyo ha. Sabi dito, ibibigay yung higit sa kailangan. Tapos mamaya ang sabi, para sapat. Parang contradiction, pastor. No, para yung math. May plus, equals, plus. Ano yon? Upang lagi niyong matutulungan ang iba. Kaya lumalabis sa'yo para makatulong ka sa iba. Para pagyamanin ng Diyos ang mabuting gawa sa buhay mo. Yan ang purpose kung bakit lumalabis ang provision ng Lord sa iyo para magkaroon ka ng sense of purpose. Lagyan mo ng misyon. Ang pera mo, mag-bless ka ng iba-ibang tao. Sabihin nyo sa kanila, bine-bless kita kapatid. Bakit? Sa loob-loob mo, labis na ito kapatid. Kaya nung nag-bless ka, naku, lalong bumuho sa iyo ngayon ng mas marami. Amen? Hindi yung pupunta ka sa church, sino kaya dito ang magandang suot? Tatabihan ko para ako'y mangungutang. Buti na lang walang ganun sa JA1. Ang nasa JA1, Deuteronomy chapter 28, you are the lender and not the borrower. You are the head and not the tail. I will end with this testimony. Ang tunay na mayaman, marunong magbahagi ng anumang meron sila sapagkat nauunawaan nila that money has a cycle. Once it leaves your hand to help others, life will always make and find a way to return the help to you more than what you let go. Meron pong isang believer na nagnegosyo. Ang pangalan niya ay si Ginoong Jolo Prado. At naniniwala siya sa power ng generosity. Nung nag-start po siyang magnegosyo, ang main principle niya, hindi lamang kumita, kundi makatulong sa tao. Marami naman nag-uumpisa na ganun eh. Pastor, umpisahan natin ang negosyong ito para makatulong tayo sa tao. Pero itong si Jolo, nag-umpisa siya ng negosyo. Ang thinking niya talaga makatulong sa tao, sa kanyang empleyado lalo na. Bakit? Kasi dumaan siya sa panahon na siya'y napagbintangan sa dati niyang trabaho, na pinasukan, na hindi naman niya ginawa. Pinagtulungan siya. Kasi siya'y mapopromote na, pero pinagtulong-tulungan siya ng mga tao sa paligid. Kaya ang nangyari, tinanggal po siya sa kumpanya. At dahil doon, nagkaroon po ng burning desire sa heart niya na wala ng empleyado ng pagmamalabisan ng sino mang employer. Kaya naman nung nag-open siya ng negosyo, ang naging pangako niya sa Lord, tutulungan ko lahat ng magiging mga empleyado ko at hindi ako manlalamang sa tao gaya ng lagi kong ginagawa. Naniniwala siya sa healthy workplace para makakuha ng quality personnel. He believes in the power of generosity. Naniniwala siya na ang blessing ay dapat dumadaloy. Kahit maliit lang ang kitain niya, basta ang mahalaga kumikita ng ayos ang kanyang empleyado. Kasi may mga ibang negosyante, ginigipit ang empleyado pero nag-e-expect, produce more. Pero kanya lahat. Ito pong si Jolo, sige, kung kailangan nyo pa, I will give you more. Kaya naman po, iyon ang prinsipyo niya. Kaya naman ang Diyos, nakita yon at sabi, kaya kong ibigay ang higit sa iyong kailangan. Nagbukas po siya ng isang calamares.
Ewan ko nakita nyo na yon. Calamares stand noong 2023. Ito po ang pangalan ng Captain Calamares. Wala pa yata sa Batangas, nasa Manila pa and Rizal area. Hindi po ako endorser nito ha. Baka sabihin nyo, si Pastor may porsyento yata. Wala. Nag-open po siya ng Captain Calamares 2023. And in the span of 2 years, meron na po siyang 32 branches. At counting pa yon. Kasi ngayong taon marami pa silang bubuksan. At nag-i-stay sa kanya ang kanyang mga empleyado. Mahal siya ng kanyang empleyado kasi they feel that they are loved and respected. Hindi niya ino-overwork para lamang maabot ang kota. Hindi niya pinasabing, hindi, huwag ka nang matulog, kailangan ma-produce ito. No, para sa kanya, kung gusto mong mahalin ka ng trabaho, mahalin ka na nagtatrabaho sa iyo, mahalin mo rin sila. That is called management of resources. Hindi lang pera ang resources, even the manpower is also resources. Amen? So what happened to him? This is one of the fastest growing businesses ngayon sa atin pong bansa. And I declare, ang JA1 family will also know how to manage their resources and will become multimillionaires in whatever business that you are going to. Kung may iniisip ka na ngayon na negosyo, ang dapat isipin mo, paano nito matutulungan ang empleyado at mga tao? Hindi paano ko sila nanakawan, paano ko sila uubusan ng pera, no. Isipin mo kung paano mo mai-extend ang resources ng Diyos sa iyo para nang sa gayon. Dati po, nung wala pa itong kanyang negosyo, ni isang Jollibee, hindi niya maibili sa kanyang pamilya. Ngayon, marami na siyang sasakyan, meron na siyang bahay at lupa, at marami nang nakikinabang sa pagpapala ng Diyos sa kanya. Everybody say, blessings flow like a river. At mangyayari din yon sa JA1 family. Even those who are in the online, you will also receive higit sa inyong inaasahan na pangangailangan upang marami pa ang matulungan so that we may abound in every good work. Tayo po'y tumayo. Let us all stand. Father God, in the name of Jesus, ngayong araw na ito, pinuputol namin ang tanikala ng pagiging sakim, ng pagiging proud, ng pagiging maibigin sa pera. Lord, hindi na kami ang hahawakan ng pera mula ngayong araw na ito. Kami na, Panginoon, ang hahawak at magkokontrol muli ng mga resources na ito. We will become good stewards, O God. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Follow this short prayer. Lord Jesus, patawarin mo po ako kung ako'y naging mapagmalabis, naging mapang-abuso sa resources mo. Patawarin at linisin mo ako, Panginoon. Ngayong oras na ito, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Maghari kang lubos. Ikaw ang maging Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ko. And Lord, mula ngayong araw na ito, dadaloy ang masaganang pagpapala, ang tubig na hindi natutuyo, ang sariwang blessings ay dadaloy ngayon sa buhay ko upang makatulong sa iba. I receive the anointing of generosity, the anointing of abundance, and mula ngayon, I will become a good steward of your blessings. This I pray at mangyayari sa buhay ko. In Jesus' name. Amen. Close your eyes, I will pray. Father,
lahat ng mga anak mong naririto, na ikaw muli ang inilagay sa pedestal ng kanilang buhay, hindi ang anumang meron sa mundo. Lord, bigyan nyo sila ngayon ng devotion to you. Lagyan nyo sila ng uhaw at gutom sa iyo at sa iyong salita. Lord, kasabay nito, lagyan nyo rin sila ng contentment and satisfaction sa kung anong meron sila. Sapagkat alam namin, darating din sa iyong panahon, kung anong aming mga hinihingi, alam mo ang tamang timing kung kailan namin ito marireceive. And I declare, walang mahuhuli na pagpapala sa JA1 family. Laging on time, laging mayroong kasapatan, at higit sa lahat, lumalabis pa upang maitulong sa iba. I declare the anointing in Jesus' name, hindi lamang ng elevated or raised standard of living. I declare that the JA1 family will enjoy a high-level quality of life, devoting themselves to you in worship, and also satisfied with whatever they have for today. Salamat, O Diyos, sa iyong papurit pagsamba. Salamat sa katalunan at sa paglaya namin sa espiritu at sa bondage ng pagkagahaman at pag-ibig sa pera. Kami malaya na. We are free. Everybody say, I am free. I am rich. I am wealthy. I have an elevated quality of life. In Jesus' name, lahat ay sumigaw ng Amen and Amen.